Hello mga Mars! Etong video na ito po yung sinundan nung araw ng Martes. Araw po ito ng Miyerkules, so ito na mga Mars. Nung araw nga ng Martes ay hindi ko nabantayan yung takal ni Mister, pati yung aming benta. Kaya hindi ko na malaya na ang liit lang ng aming benta, pero ubos yung aming mga panindang almusal. Halos kalahati ang nawala sa benta. Kung ikukumpara mo sa araw-araw na benta ng almusal, hindi naman palaging ganito, nagkataon lang siguro na napadami yung takal ni Mister. At sa araw nga na ito ng Miyerkules ay pinaalalahanan ko na si Mister bago pa man kami magbukas ng tindahan na huwag naman masyadong punuin yung panakal namin. Dapat sakto lang. At meron nga akong nabasa na comment doon sa huling video na ginawa ko araw ng Martes na tama lang daw yung takal ni Mister. Hindi dapat kami naghahangad ng malaking kita. Masyado daw akong mukhang pera mga Mars. Yun ang comment niya doon. At naiintindihan ko siya kung bakit niya nasabi yun. Dahil una sa lahat, hindi naman niya alam kung ano yung buhay namin bilang isang manininda. Minsan nga umaabot pa sa punto na naghahabol ka na makabenta dahil hindi lang naman ang hangad mo sa paghahanap buhay mo ay makabayad ka sa mga bills mo, sa renta. Syempre hinahabol mo din na meron pang sumobra sa kita mo. Hindi lang dapat puro pambayad. Dapat talaga meron din tayong ipon kapag in case of emergency. Halimbawa na lang kapag nagkasakit ka, 'di ba? Saan mo kukunin yung pampagamot mo o pambayad mo ng hospital? Paano kung sapat lang yung kita mo na pambayad sa mga bills mo? Paano na, 'di ba? At isa pa, yung ganitong klase ng hanap buhay talaga ay nakakapagod. Maaga pa lang ay gising ka na, tapos sa gabi naman halos madaling araw ka na kung matulog. Umaabot talaga sa punto na magkakasakit ka. Kaya hindi pwede na damihan talaga yung takal kagaya ng sinasabi ni Kuya. Paano kung matumal? Paano kung nalugi ka? Kung wala kang naitatabing pera, saan ka kukuha ng pera? 'Di ba? Mangungutang ka. Kaya kung alam nyo lang yung sakripisyo na ginagawa ko bilang isang tagaluto dito araw-araw. Ako yung klase ng tao na hindi ko kailangan kumita ng mas malaki. Sapat na sa akin yung alam ko na bayad yung pagod naming dalawa ni Mister kasama ng aming mga anak. Sa aming dalawa ni Mister, ako talaga yung nagbabudget ng pera at masinop sa pera. At kung mas naghahangad akong kumita ng pera, bakit ako rito yung pinakamura ang paninda? Kasi mga Mars, hindi lang ako nagtitinda para kumita. Iniisip ko rin yung kalagayan ng aking mga customer o mamimili. At sa araw nga na ito ng Miyerkules, dahil na-monitor ko nga yung aming benta, kaya balik sa dati yung aming benta tuwing almusal. Sa araw nga na ito ay gumawa rin kami ng mga tanggap na pa-order at pagkatapos noon si Mister naman ay bumili ng aming stock na bigas. Isipin nyo mga Mars, yung bawat sako ng bigas ay nagtaas halos ng 400 pesos, pero yung bintahan ng aking kanin ay gaya pa rin ng dati, hindi ako nagtataas. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ako pinupuntahan ng tao para kumain at bumili ng pagkain dahil nga mura yung aking paninda. Magtaas man ng mantika, asukal, gas, at ang renta namin nitong tindahan kasama ng aming bahay ay 15,000 monthly. Tubig at kuryente, 15,000 ulit. Hindi pa kasama yung ibang mga bayarin, pero nagagawan ko ng paraan mga Mars dahil ang strategy ko sa pagtitinda ay mura yung aking paninda. Yung sasapat talaga yung budget ng tao kahit nasabihin mo nagtitipid siya. Sa panahon ngayon ay napakarami nang nagtaas na mga bilihin. Tapos yung sweldo ay napakahirap magtaas. Kaya naman kung ano-ano na lang ang mga paraan ng mga tao kung paano mapapagkasya yung kanilang kita. At eto nga talaga yung aking tindahan ang puntahan ng mga taong nagbabudget at pinagkakasya yung kanilang pera. Dahil sa tindahan ko ay makakabili ka talaga ng mura. Sabi nga ng ibang nagtitinda na katulad ko, may kinikita ka pa ba dyan? Sabi ko, o syempre naman, ang katwiran ko, di baling ko onti ang tubo, basta marami ang bumibili. Lalaki rin yung aking tubo, o di ba? At yun lang mga Mars, salamat sa panonood, follow for more, God bless!